sa pag-uusap, pag-meeting, ganyan po yung yung katayan. Pagdating mo doon, ang timano tatanungin niya sa iyo, "Bo, kumain ka na ba?" Ayan. Siyempre, pinakadate tayo na gano'n, parang musika sa atin yan. Pagkain yun Grasya yun, mahirap tanggihan yun. Kaya, yun po yung yung pagiging magiliw ni Karoda. Isa pong katangian niya na hindi po natin malilimutan. Sa ganyang sitwasyon po, halos 20 taon nanungkulan si Karoda bilang Pangulo ng Piston. Dumating nga sa punto na halos naubos na yung kanyang mga kapwa officers sa pambansang antas. At siya na lang halos ang natira dyan. Noong 2003, muling nagpatawag ng Kongreso ang Piston upang matulungan naman si Karoda sa pagpili ng mga bagong leaders na namumuno sa antas ng nasyonal. At sa kanyang pagkakataon po, ay nagpaabot na si Karoda na hindi na po siya muling tatakbo bilang Pangulo ng Piston. At sabi niya, halos 20 taon na ako naglingkod dyan bilang leader. Dapat bigyan natin pagkakataon naman yung mga iba natin mga kasamahan. Pangalawa, sabi niya, medyo napapansin na rin yung kanyang hypertension. Bago siya nagdimiti bilang Pangulo ng Piston o umayaw bilang Pangulo ng Piston, ay may ilang pagkakataon nga na nakukuhanan siya ng blood pressure at napakataas talaga ng presyon na inabot. Subalit nagtataka nga yung doktor, sabi, "Karoda, buhay ka pa. Ang taas-taas ng blood pressure mo, paano ba nangyayari?" Paano nangyayari? Ang alam mo pag ganyan, nagko-collapse na nagsusuka na, o naman. Pero ganun kalakas. Yung katawan ni Karoda talagang hinubog siya ng kanyang pagiging magsasaka ng kanyang kabataan. Sa to naman po, kahit hindi na po siya, ginawa po natin siyang President Emeritus sa pamamagitan po ng resolution ng Piston, nung hindi na siya tumakbo bilang Pangulo. At kahit sa panahon na yun, ang trato natin kay Karoda ay semi-retired. O parang hindi na natin siya inobliga masyado sa mga lakarin. Kasi alam naman natin yung atas ng kanyang kalusugan. Hindi niyo po mapipigilan si Karoda. Pag nalaman niya may pulo, o meron isang problema ng isang lokal, andun po siya antimano. At may mga pagkakataon na napapahiya kami dahil nauuna pa siya doon. Siya pa yung nauna doon sa lokal o kung saan kailangan pumunta para rumisponde sa ating mga kasama. Tuwang-tuwa naman yung ating mga kasamahan dahil kasi sa ganyan mga pagkakataon talagang nakakatulong si Karoda, nasisintak ni Karoda yung mga nabuhuli, gano'n. At tinuturuan din niya yung mga driver na ito yung technique dapat. Huwag tayong matakot. Simple naman, tatanungin mo lang naman kung ano yung huli sa'yo. Kailangan din medyo may kalamang ka rin doon sa batas at paliwanag mo sa mga nanghuli kung bakit mali ang panghuli nila. Kaya matapos yung yung Congress na po ng Piston yan na po yung nagkaroon na siya ng serye ng mga stroke. Sa mga unang stroke po niya na medyo ilang buwan din siya naratay sa ospital, ay nakarecover naman siya, subalit kakita na po na medyo hirap siya maglakad dahil kakombinasyon po ng stroke niya ay meron po siya arthritis. Kaya nung ikatlong stroke niya, yung mismong paa niya ay napiktado na, hindi na niya maigalaw yung kanyang tuhod. Parang nakalock na yung kanyang tuhod. Pag ginalaw mo, talagang umaaray siya, masakit talaga. Hindi siya makaupo ng tama dahil kasi nakatiklop nga ito niya. Hindi rin naman siya makatayo rin ng tama. Kaya, nangyari po sa kanya ay naging bedridden po siya. Sa ganong sitwasyon po, masigla pa rin si Karoda at nakikita pa rin po natin ang talas ng kanyang pag-iisip. Kapag bumibisita po tayo sa kanya, talagang humihingi siya ng balita, na-update. Hindi siya nakatutok sa TV, nagmamonitor siya ng mga balita. At hindi maputol-putol yung supply niya ng dyaryo. Siya lang po yung driver na nakita ko nagbabasa ng mga tabloid. Ang karaniwang driver po ay binabasa yung mga, yung broadsheet, yung malalapad, yung mga Philippine Daily Inquirer, ganyan. Yung iba karaniwang po, tabloid lang binabasa na yung title ay mas malaki pa kaysa balita. O mas malaki pa yung larawan ng bold kaysa dun sa sa balita. Kaya maski bedridden si Karoda, ganun pa rin yung kanyang effort na kaya pag
nagbalita tayo, nakakasabay siya, o nabasa ko nga, ganito nga nangyayari sa issue na yan eh. Kaya hindi ano pa rin siya, in pa rin siya, handang-handa pa rin siya maglingkod. Talagang kinakapos lang talaga, kakaya niyang lumabas at maglakad. Bilang bedridden, hindi pa rin nawala yung pagiging magana niya kumain. At yun naman yung kinatakot ng doktor, dahil sabi ng doktor, tumataba si Carol na, wala siyang exercise. Tapos sa pudo, sabi niya na hindi nakakayanin ng kanyang puso, yung kanyang katawan, wala siyang exercise, at tiyak na may magtutuloy-tuloy yung kanyang hypertension. At ito nga yung inabot na karanasan na ni Caroda na muli siyang inabot ng stroke. At sa pagkakataon na ito, lumang napahina na ng stroke yung katawan ni Caroda, dumating sa panahon na nung bago natin siya din sa ospital, nalugmok na siya, hirap na siya magsalita, at hindi na niya may galaw yung kanyang katawan. Di tulad ng dati, hindi niya nagagalaw masyado nagagalaw pa rin niya konti pa niya, pero para siyang Tarzan eh. May lubid siya na kung saan gagawa niyang gumalaw sa kanyang kama upang maiwasan ng bed sore. Kaya sa ganitong sitwasyon po ay hindi na po napaglabanan ni Caroda, gano'n man kalakas o kasigla yung kanyang katawan, yung dumating sa kanyang atake ng stroke. At pero siyempre ay tulad nga nung nakita po natin, tunghayan po natin sa kasalukuyan, hindi po rito nagwawakas si Caroda. Ang pamana po ni Caroda ay umiiral habang meron po mga driver na at ating mga kababayan na handang ipaglaban ang kanilang karapatan, maglingkod sa ating mga kababayan. Yan po siguro yung natin, yung may babahagi natin sa maikling buhay nila. Maikling pagbabahagi sa buhay ni Caroda. Salamat.